Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman niya pala. Nako, eto, tila yata sumabog po ang dalawang ating senador. Si Senator Dante Marcoleta at si Senator Robin Padilla. Si Senator Robin Padilla po nagpigilan po sa galit sa nangyayari po, no? At si Senator Marcoleta naman, alam naman natin, sinisingil out siya na ngayon ng social media kung saan nagpapakalat ng mga fake news. Lalong-lalo na yung Pinoy Canada, no? Yung isang lalaki doon, nagpapakalat ng fake news si Senator Dante Marcoleta kung ano naman fake news sabi, no? Pinagpapalakpakan naman siya. Yung mga grupo na yung page na yon, walang ibang layunin kundi mang-asar lang. Pero kung legit at katotohanan, wala ka mapipiga doon. No? Kay Senator Dante Marcoleta, ito po ay sinimula na nila ngayon ang pagdinig tungkol sa mga fake news po. At ito po ang gagawin niya sa Meta po at gagawin nila sa Meta po, no? Mas maganda painggan po muna natin itong itong senador, no? Iyan ang sinasabi ko sa mga kababayan. Alam mo kasi, marami nagpapakalat kayo mga trolls, fake news, pinutulong-tulungan si Senator Marcoleta. Bakit nila pinapaandar yan? Bakit nila pinapagana ngayon yan? Ba't dati hindi nila pinapagana yan? Yung keso daw si Marcoleta, ipagbabawal ang Noche Buena, ipagbabawal ang Cruz sa Cruz Hospital, keso daw Christmas bonus tatanggalin. Marami silang ganyan, sinisira nila ang ginagawa nila para yung mga sasabihin ni Marcoleta hindi paniwalaan tungkol sa investigasyon nito sa flood control, di ba? O ngayon, painggan po natin tong dalawang ito. Po ng mga senador ay naniniwala po talaga na kailangan na natin itong mga batas na to. At rest assured ma'am na yung freedom of speech at expression hindi naman natin sasaklawan yon. Ang gusto lang natin dito ay yung makatotohanan po ba. Wala tayong reklamo doon sa mga sasalita, yan. Wag lang yung gumagawa ng gulo. Salamat po, ma'am. Sa ating pong DICT, Director Alvin Navarro. Sir. Sa ngalan po ng DICT at ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, magandang umaga po. Maraming salamat po sa investigasyon, sa imbitasyon. Gaya po ng mga naunang ahensya, ganap po ang aming pagsuporta sa mga panukalang batas na ito. Yun pong anti-false content and fake news. Tagal na po, ulit na tayo sinasabi dyan eh. Ito po yung magbibigay daan para magkaroon tayo ng consensus. Ano ba ang gusto nating pigilan at labanan na nakapagdudulot ng pagkakawatak-watak po ng bansa? Hindi po fake news ang nagdudulot ng pagkawatak-watak po. Take note, sir, ha? Hindi po fake news. Pasensya na po, Senator Robin, Senator Marcoleta. Hindi po fake news ang nagdahilan kung ba't nagwawatak-watak ang bansa. Alam nyo kung saan nagkakawatak-watak ang bansa? Ha? Doon sa mga plastic na politiko. Hindi naman sa korupsyon eh. Di ba? Yung sa mga plastic na politiko, halimbawa, yung mga pinklawan, ang pa-plastic, di ba? Doon, isa yan sa mga yan. Korupsyon din, syempre. Yan din isa sa mga dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ang mga Pilipino. Pero fake news, hindi ho. Dahil panahon pala na kinakopong-kopong, panahon pala ng mga medieval era, panahon pala ng Bible times, may mga fake news na pero ang tao natututo, tandaan nyo ha, natututo sa bawat fake news. Dahil kung walang fake news, hindi mo malalaman ang katotohanan. Pero dapat maging ka lang. Di ba? Huwag ka masyado maniniwala. Yung pong Social Media Fairness and Algorithmic Transparency Act, kumbinsido po kami na ito po ay magbibigay daan para din naman maitatag yung accountability ng social media platforms. Hindi lang technology. Hindi lang po teknolohiya ang dapat mag-shape ng discourse patungkol sa nation. Kailangan po yung partisipasyon ng apektadong bansa katulad natin dahil kailangang pag-usapan po na ano ba dapat yung mga parametro o sukatan para ang isang content po ay maituring na false. Hindi dapat na yung growth of engagement lang ng social media platforms ang tututukan. Kailangang balansehin po yung kanilang commercial. Ayaw mo diretsahin sir mga sinasabi mo sir eh. Pinapa-blind item mo pa kami. Interest at yun namang interest ng sambayanan. Yun pong patungkol sa anti-troll farm, ito po ay napakahalaga.
sapagkat naabuso po ng husto yung social media platform na sa halip po na mapagbuklod-buklod ang komunidad, na pagwawatak-watak po. Yun pong binubuo po namin ngayon, binubuo po ng DICT at CICC yung aming position paper, at ito po ay ipapadala namin po sa committee ito. Maraming salamat po. Maganda po ng inyong minungkahi, Director Alvin Navarro. Maraming salamat po at kasama po namin kayo. Dito naman po sa aking mga kaibigan, Yusek Ramon A. Ilagan. Opo. Thank you, Mr. Chair. But before reading our position paper, siguro po may utang po kami to a good gentleman, Senator Marcoleta. But with regard to his question, yun pong 16 million pesos na earmark by PCO under its 2026 budget to combat the fake news. So, Senator, hindi lang po yung 16 million para to combat the fake news, but it is the whole budget of the DMS, the Digital State Media Services ng PCO. So, and that 16 million also covers the fact-checking, the digital content creation, and the public education campaigns. Kasama po dito 16 million yung workshops and training programs for education and state media personnel nationwide. So, sorry for the delay, but I got it from the Director of Finance, the breakdown of the 16M, which is the Media and Information Literacy Training, the Media and Information Literacy Summit, the National Schools Press Conference concurrent session in the Media Monitoring Tool, Mr. Chairman. So that's the breakdown of the 16M for 2026 budget of the PCO. Mhm. Salamat sa impormasyon na binigay sa atin ni Yusek Monilagan, Mr. Chair. Pero sabi ko nga, magtatagal pa yan. In the meantime, tayo po ay binabaka natin yung lumalaganap ng mga fake news araw-araw. Sana naman ay maging madali para sa inyo na makagawa ng kaparaanan kasama ng mga ilang inimbitang mga opisina. Para sa ganun ay hindi Talaga nakatingin si Senator Robin kay Senator Marcoleta, oh. Yung paghanga niya, no? Yung tuwa niya ba na nababasa ko sa mata ni Senator Robin na buti lang tong mamang ito dumating sa buhay natin. Buti na nanalo to si Senator Marcoleta. Nabuhayan sila ng pag-asa kay Senator Marcoleta, di ba? Sa kaalaman, sa diskarte, sa tapang, di ba? itong magtagal. Pero ang sinasabi ni Missy ko kanina, palagay ko dapat natin ding pagtuunan ng pansin dahil kung ang Singapore nagawa niya yon, kamukha sa Singapore 2019 pa nagawa na nila yung POPMA. Ito yung protection from online falsehood and Alam mo, kaya naman natin tularan ng Singapore eh. Mas mayaman pa tayo sa Singapore kung tutusin eh. Sa dami resources natin, tayo pinakamagandang resources tayo, mga kumpleto tayo. Inaabuso ng mga nakaupong politiko. Kung tayo lahat matitino dito, sabihin ko sa inyo, kaya nga hindi mawawala yung kasabihan kung ang puno ay matino rin ang bunga. Tatandaan nyo. Pero kung ang pinuno ay masama, masama din yung bubunga niya. Stipulation Act. Pagkatapos nun ay nakagawa pa siya ng anti-fake news law in 2018. Kung nagawa ng Singapore, baka naman yung best practices nila ay hindi man lahat na yung makuha natin. Halimbawa, 10 yung mga mekanismong nakalatag doon sa mga batas na kanilang ginawa. Yung unang 3 ay makuha man lang natin. Huwag na tayong masyadong magpakabida na makukopya natin kagad. Bagamat ang Pilipino ay mahilig mangopya. Pero naging realistic tayo. Kung nagawa ng Singapore, ba't hindi natin pwedeng gawin? Pare-pareho naman siguro yung level ng technology. Sa ngayon, baka ang ating po kasing pinoproblema yung paglaganap at yung pagbaka sa kanila ay parang wala tayong, parang helpless po tayo eh. Ang bilis po nilang mag-upload ng mga fake news. Hindi. Ito mahirap kasi si Senator Marcoleta eh. Galit na galit siya sa fake news pag yung mga DDS, okay, mga neutral. Yung mga hindi naman DDS, no, pero nagsasabi ng katotohanan, sasabihin nila fake news. Totoo sinasabi mo pero fake news. Opinion mo sinasabi mo fake news pa rin. Destabilizer ka o naninira ka sa gobyerno, ha? O fake news ka.
Pero kapag sila, yung grupo nila, pati yung mga vlogger nila, lantaran ng fake news, hindi nila sinasaway. 'Di ba? Bakit? Papabor sa kanila eh. 'Di ba? May sinaway na ba silang vlogger nila? Doon sa Tuwadcom, may napatawag na bang vlogger ng BBM doon? Puro vlogger ng DDS yung pinatawag. Doon pa lang bias na eh. Di ba? Kailangan talaga maging patas lahat. Katulad po na binabanggit ko kanina yung Butesa, ano po? Talagang pinagtiyagaan po namin na kami na yung humanap doon sa tao. At nung makita namin, sinabi namin sa kanya na hindi ka rin makakaalpas yung mahabang kamay ng batas, hahabulin ka rin namin. At dahil doon, tinanggal niya po. Alam po ninyo, pag nakikita nyo, pag tingnan po niya yung account niya, mapapansin nyo, troll po ang ginamit niya kasi puro Vietnamese at mga Arabo po yung ano eh. Yung Kasi ang mga troll na yan, ganito yan. Ganito yan ha. Pag magbubus ka dyan, ibinubus nila ng pera yan. Mga 20,000 pesos, 10,000 pesos. Ilalagay nila dun sa... I-view nila dun sa... Alam mo bakit Vietnamese saka mga Arabo? Itututok nila dun sa mga Arabo saka Vietnamese kasi yung mga likers yun. Makakita ng mga picture yung mag-like agad. Gets nyo? Gagandaan nila yung caption nila, ika-caption muna nila ng pang-Arabo na ganyan maintindihan nila para ilalike doon, isa-heart. Sa site ng Arabo, ilalagay mo. Halimbawa, ilalagay mo sa site ng Arabo, mahal na mahal ko mga Arabo saka mga Vietnamese. I love Vietnamese. Tama? Ilalike yun, ibuboost nila, itututok doon yung boosting doon sa area ng Vietnamese. Siyempre, mag-like lahat yun. Ngayon, pag okay na, pwede mo i-edit yun eh. Di ba? I-edit yung I love, papalitan mo yung Tagalog sa Pilipinas na. Kaya magmukhang marami. O ano, di ba? Gawain yan dati kasi gawain ko yan pero hindi para mang troll. Ginagawa yan, diskarte sa mga business. Di ba? nandoon eh. Nag-share po lahat, puro Arabic at saka Vietnamese. Sana Siyempre, lagay mo ba naman, I love Vietnamese eh. Hindi i-share nila yan. O, mabuhay mga Vietnamese, I'm parang Pilipino. O, di mo i-share nila yan. O, pag sinare nila, tapos na. Papalitan nila ng pangalan yan. O, lalagay nila, Marcoleta. I-impeach na. O, hindi lalabas, marami nag-like, marami nag-share. Di ba? Hindi po yung Pilipino eh. Kaya po yung mga fact-checker natin, kung madali, ang dali naman po checkin yun eh. Hindi ko naman po sinasabing lahat po checkin ninyo. Pero kung kayo po ay tumanggap naman ng responsibilidad na maging fact-checker kayo, hindi naman po namin inahang. Sino ba yung fact-checker na yan? Di ba? Pinak-check ako dati yan eh. Oo. Nagtalata ako ng Bible. Mali daw. Parang sinabi niya, mali yung Biblia. Kailan pa naging mali yung talata ng Bible? Titindi ng mga to, pati salita ng Diyos, pinapacheck nila. Di ba? Alam niyo na kung sino-sino yung mga yon. Na lahat po yung mapacheck ninyo. Ngunit, kahit na po siguro yung mga unang nakipag-communicate sa inyo sa magitan ng email, sana po unahin din ninyo sapagkat kaya naman kami nakikipag-coordinate. Gusto po namin makatulong din sa ikasusog po ng lumalaganap na fake news na nakakapag-mislead po sa ating mga kababayan. Okay. Importante po na hindi ma-mislead ang ating mga kababayan kahit sa anong paraan, Mr. Chair. Salamat po, Senator Marcoleta. Okay na po ang inyong position paper? Bali na po kayong magsabi? Yes, Your Okay, Honor. Thank you, Mr. Chair. And thank you very much, Senator Marcoleta, for that suggestion po. We'll take that into consideration. Maraming salamat po. Now, just to give the position paper of the PCO, so allow me to read that in behalf of my acting secretary, Dave Gomez. Mr. Chair, Senator Robin Padilla, distinguished members of the Senate Committee on Public Information and Mass Media, fellow resource persons, ladies and gentlemen, good afternoon. On behalf of the Presidential Communications Office, I thank the committee for inviting us to this public hearing on Senate Bills 191, 1441, and 1490. These measures seek to confront the growing menace of fake news and disinformation in our country. All of us witness this information every single day. We have seen how fabricated stories, deep fakes, and fake news can distort public discourse, incite violence,
damage reputations, and even hamper government response during calamities and public health emergencies. The damage to institutions and to people's lives is real and escalating. The PCO welcomes the intent behind these bills to protect the Filipino people from deliberate deception while preserving the constitutional guarantee of freedom of expression and of the press. The PCO supports a whole-of-nation approach that combines clear legislation, responsible platform governance, digital literacy, and independent and responsible journalism. The PCO stands ready to work with this committee and all stakeholders to refine these proposals into laws that are effective, proportionate, and fully compliant with our Constitution. We have earlier submitted the PCO's position paper on these bills for the committee's consideration. With the Chair's permission, I would like to highlight and put on record some key points in the PCO's position paper. First, the PCO supports a balanced and holistic approach in addressing fake news, disinformation, and misinformation. The freedom of speech is paramount, but it is neither absolute nor a license that gives immunity to those abuse or misuse it. Legislation must balance penalizing malicious and deliberate dissemination of fake news with legitimate speech, journalistic Ang hirap bantayan ng fake news na yan, sir. Napakadaming tao, sir. Yung 10 tao nga lang sabay-sabay nag-post, ang hirap ng hulihin eh. Eh kung lahat napakadami sir, napakahirap niya, sir. Oo. Paano nyo mapipigilan yan? Saka pa paano yung mga may question mark? Di ba? Nalagyan ng question mark. Eh marami sa atin mga ano eh. Mahina iba sa atin sa ano eh. Reading comprehension eh. Comprehension ba tawag doon? Di ba? Pag sinabi Marcoleta, kakasuhan. Marcoleta, kinasuhan na. May question mark. Oh, iba basa doon, kinasuhan na. Yung ba fake news? Mahirap eh. Kaya para sa akin ang uhuli lang dyan, yung talagang malagkit. Malagkit kung mag-fake news, katulad nung nasa Pinoy Canada. Yung vlogger doon. No, yun talaga. Yun dapat ang, kasi ang fake news niya, lantaran. Yung mga fake news na hindi pa halata, pwede nang palagpasin yan eh. Pero yung mga lantaran, kung isipin mo, sabihin mo daw si Saldico isang INC member. Isipin mo yon, di ba? Oh. Yung rally daw may magkakaroon daw ng doon, ISIS yata sa rally. Isipin mo yon, di ba? Ka-fake newsan. Kinasuhan niya nila ng mga SMNI eh. Satire, dissent, or error made in good faith. As such, it must clearly and narrowly define fake news and disinformation and establish clear evidentiary thresholds. And as the Supreme Court has time and again emphasized, it must not constitute prior restraint. Legislation must sponsor. Ito po ay commission na ito ay under PICO? Under, saan niyo po gusto to? Pwede pong under na rin sa PCO, but of course with collaboration ng private sector groups. So the main purpose of this is number one, to conduct the literacy campaigns, digital literacy campaigns, Your Honor. And secondly, the fact-checking to combat fake news. Third is develop AI for social media fact-checking and develop alert mechanism once fake news is detected. So those are the possible functions that we have thought about this creation of the Digital Media Integrity Council. Your Honor. Mr. Chair. Sige po, Senator Marcoleta. Mr. Chair, kailan po kaya magkakaroon ng katuparan ito, Yusek Ilagan? Kasi, tingnan po ninyo, 55% ng Alam mo, mga ganitong tanungan ni Senator Marcoleta, galit na to eh. Oo, magkamali ka na, ganun, di ba, kay Ping Lacson, ganyan ginawa niya. Mr. Chair, natanong lang, pag umadlip ka dyan, magagalit yan, maniwala ka sa akin. Isipin mo si Lacson yan, di mo akala aawayin niya, di ba? Inaway talaga eh, di ba? Yan, mga ganyang punto ni Senator Marcoleta, galit na yan, sasabog na yung galit niyan. Mamamayan po ay Kasi asar siya sinisingle out ng ng fake news eh. Siya talaga pinupuntirya eh, di ba? naniniwala that the problem of fake news on the internet and social media such as Facebook, Right. sa Twitter at saka YouTube was serious. 55% po yan. 62% thought that fake news in traditional media, television, radio, and newspapers was serious. 65% find it difficult to determine if news or piece of information they had watched, heard, or read on TV, radio, and social media was fake. Sa or tingin wrong. ko ang mga fake news, mga vlogger.
Yung mga mainstream media, kakaunti lang sa kanila mag-fake news eh. Oo. 55% claim that they frequently saw or encountered fake news in both traditional and social media. So, Mr. Chair, how can we really protect 65% of our kababayan from being purveyors of fake news? 65% po ito. Hindi po niya kaagad makilala o malaman kung peke o hindi. Ito po yung sinasabi natin na nami-mislead po talaga. Hindi lang po sana mo kung 10% lang o 5%. Hindi po natin sinasabi na kung 5% eh medyo safe na tayo. Pero ito po 65% po eh. Hindi niya ma-distinguish kaagad. Talagang magagaling din po talaga yung nagpapakalat ng fake news. Kaya ang tanong po palagi, kailan po kaya magkakaroon ng katuparan? Dahil kahit ngayon pong nag-uusap tayo, kumakalat pa rin po ang fake news, Mr. Chair. Napakagandang mungkahi po. Meron lang po akong suggestion kasi kung aantayin po natin yung batas, matagal pa po ito. Hindi po kaya pwede i-request sa ating Pangulo na Nako, Pangulo pa. Biro nga daw yung marami siyang troll eh. Sabi ni, di ba sabi ni Soto, palagay daw yun, nagbibiro lang yun, di ba? Nakatalo mo si Soto? Sabi, biro daw yun ng ano. Sabi ba, may isang pagkakataon si BBM, may marami daw siyang trolls. Biro lang daw yun eh. Biro, nakikita namin ngayon. Punta kayo sa social media niya. Tingnan mo, puro mga nag-like doon, mga iba, pare-parehas lang. Konti lang friend. Tingnan nyo. Di ba, kagagawa lang, noong December 9, 2024. gumawa na lang siya ng check. Pakausapin mo pa yan? Ako, malabong ko. Huwag mo usapin yung Pangulo dahil yan ay hindi niya nangingialam eh. Yun yung EJK eh. Di ba? EJK Museum eh. Dapat nangialam siya dyan eh. Dapat man lang pinigilan niya yun eh. Paano yung mga yung sa 44, di ba? Wala, hindi nangingialam yan. Ang pangatwiran ng nila antik niya, tatrabaho lang daw yan. Tatrabaho lang, ang Pangulo, tatrabaho lang, hindi katulad ng mga Duterte. Yan, dyan sila umiikot. Di ba? Order para dyan sa council na yan. That's a good suggestion, Mr. Chair. So, ang ating po naman talagang Pangulo is really very serious. Ano? In fact, gusto niya mga mechanisms po talaga na magawa para labanan ng fake news. And also, I believe... Kaya muna, Yusek, bago mo sagutin yan sa pangalan ng Pangulo, baka mapagalitan ka niya, no? Meron po kasi tayong mga legal framework ngayon. Ang tanong po siguro ganito, no? At present kasi, Mr. Chair, paano natin ini-implement yung existing mechanism natin on fake news? Meron po tayong Republic Act 10951. In particular, Article 154 of the unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Yung Article 355 o libel by means of writings or similar means. Yung Republic Act 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012. Meron po section dyan na sinasabi on cyber libel and computer identity theft. At meron po tayong Republic Act 10175. Dati, di ba, sa panahon ni Duterte, ang gagaling ng mga nang-detect kung sino yung mga nagpo-post. Di ba? Ang gagaling. Ba't ngayon wala na? Wala nang ganun. Nasa na yun? Yung mga nang-detect na kung nasaan yung lugar na yun, yung IP address, di ba? Kaya gumamit ng IP address eh. Isipin mo na lang yung mga food delivery, di ba? Na-detect ka kung nasan ka, yung cellphone mo. Di ba? Kahit kasi naka-ongday doon. Kung nagagawa yun by satellite, dapat nagagawa rin yung mga nagpo-post na alam ko sino kahit dami account yun, yung IP address nun. Alam ko meron eh. Hacker niya, alam eh. Kung nasan lugar ka eh. Pati niya pangalan mo, di ba? Alam niya, pilido mo eh. Tataka ka, di ba? Iti-text ka lang minsan eh, sir. Bangko po to. Di ba? Ito pangalan mo, ito address mo. Alam mo address mo, alam pangalan mo, alam pangalan nanay mo. Di ba? Hacker yun ah. What if pa kaya itong mga to? Hindi mahanap, di ba? Naman. O sadyang talagang ayaw kumilos kasi may layunin. Ba't nagpapakalat ng pages? Lalo si Senator Marcoleta tinitira. 3. Ito po yung Data Privacy Act of 2012. Lahat po ng ito, nagpe-penalize ng unauthorized processing or disclosure of personal data. In 2020, meron pa tayong 11469 or Bayanihan to Heal as one act, included a provision penalizing creation and spreading of fake news about COVID-19. Ang tanong po kasi, Mr. Chair,
paano tayo mag-guide? Ano po ba yung missing? Ano pa yung wala dito sa binanggit nating mga existing na batas, mekanismo, at regulation para ngayon ay maging effective na ma-address po natin ang paglaganap ng fake news. Dapat yung missing link makuha na po natin. Meron na po tayo eh. Kaya lang, nandyan pa rin po eh. Sa ngayon, hindi po natin mapagbabatayan ng meta sapagkat kahit may jurisdiction tayo, sabi ng DOJ, parang tali ang kamay natin. So kailangan natin siguro pagsikapan sa magitan ng batas nating nandito ngayon. Hanapin na lang natin, ano ba yung kakulangan pa nitong existidong batas na ito na pagsama-samahan po nating hanapin, i-connect natin. At kung kinakailangan ng executive order na gusto mong request sa ating Pangulo, bago yun, sana, tingnan muna natin ano yung missing link dito, Mr. Chair. Tama po, Senator Marcoleta. Napakagandang mungkahi po niyan. At yan din po yung pinagtalunan namin ni Miss Michiko na ano nga ba yung missing link. Ang amin pong napag-usapan talaga. Dapat talaga isang tao, isang account, personal, tapos yung isa, business account niya para hindi po siya nakakagawa ng maraming milagro. Opo. Okay na po. Senator, Attorney Annalyn Tagiling ng National. Ako, ma'am, ikaw pala yun, ha? Yung NPC. Ikaw ang merong, pwede po bang bago kayo, buti na lang, naging babae kasi bahala kong awayin talaga to. Oh, yeah, si Senator Robin, talagang magtitimpi lang yan. Opo, ano po ba ang mandato? Yan na lang para mabait ako. Ano Kasi, po ba? kasi bakit kasi? Paulit-ulit na lang nangyayari yan eh. Di ba? Nakakasawa na eh. Kung talagang gusto, may paraan. Di ba? Pag ayaw, sabi niya, may dahilan. Di ba? Kaya dito, may malapit na sumabog si Senator Robin. Mandato ng NPC, bakit parang kulang po yata ang ng ipin ang NPC, ma'am? Kayo po ba'y taga Baguio? Kailan ko pa ito. Yes. Sige po, mag-opposition paper na lang po. Please allow me to read the executive summary of our position paper. Puro sila lang sa papel ang binabasa sa batas, no? Puro ganyan sinasagot nila pero hindi naman nangyayari. To the Honorable Committee, the National Privacy Commission recognizes the urgent need to address the massive and harmful effects of false and deceptive news or content online. Thus, the need to enact or amend existing laws to specifically respond to the dangers posed by the irresponsible and unlawful use of the Internet. The NPC consistently affirms that privacy, freedom of expression, and public order are not mutually exclusive and are all constitutionally protected interests. Measures that promote social media fairness and algorithmic transparency regulate automated decision-making that could harm people's freedom to choose, result in unfair treatment, or render consent meaningless. The NPC recognizes the intent of these proposed measures, which is mainly to protect the public from misleading and harmful online content, while remaining fully cognizant of constitutionally protected freedoms. The proposed mechanisms such as rectification, takedown, and access blocking orders underscore the importance of prompt and proportionate response to digital harm, provided that these measures will be implemented with due process, clear procedures and standards, and full respect for privacy rights. The NPC emphasizes that the Data Privacy Act remains applicable in the implementation of this proposed act, especially if it involves personal data of individuals. As such, interagency coordination will be essential to ensure that enforcement actions address harmful content
without resulting in unnecessary or excessive intrusion into personal data of individuals. The NPC further notes that the Data Privacy Act prescribes corresponding criminal penalties on top of other crimes under existing laws for any unauthorized processing of personal data of individuals. The DPA, Data Privacy Act, regulates the processing of personal data of individuals. However, it does not generally regulate opinion or speech that have no personal data component. But much fake news or false content online involves use of people's name, images, contact details, health, or other personal data. Thus, the need to comply with the requirements under the Data Privacy Act in processing or handling this personal data. The NPC views these bills as complementary to the Data Privacy Act. The proposed bills strengthen the protection of personal data while reinforcing public trust in digital platforms and in government institutions. Alam mo, walang magagawa kahit may fake news. Pasensya na po, Senator Marcoleta sa Senator Robin. Ang pahalaga lang po, sabi ko nga kanina, yung malagkit na mag-fake news, yung lantaran. Pero kung yung fake news naman, hindi naman ganun kalala, no? Iba yung sabi niya ni Attorney Trixie dati, paano kung ang fake news, yung title, fake news, pero yung content, good news. At legit naman. 'Di ba? May ganoon Kasi content pinag-uusapan Hindi naman to vlogging yung pinag-uusapan ngayon 'di ba? May mga tinatawag na yung title malayo dun sa video, pero may question mark. 'Di ho ba? Parang ganoon hindi ho ba? Hindi sabihin, pwede naman pong besa ang parusahan lang yung lantaran. Halimbawa, sabihin mo ba naman si Marcoleta pinapaalis yung Noche Buena. Yan, lakasuhan yan, lantaran yan. Di ba? Oh. In light of these considerations, the National Privacy Commission expresses its full support for the passage of the proposed act as a timely and necessary legislative response to the evolving risk of harmful digital content. Thank you, Mr. Chair, and we will submit our position paper to the Honorable Committee. Maraming salamat po. Meron lang pong idadagdag si... Meron lang akong itatanong, Mr. Chair. Yari ka dyan. Yun pong sa algorithmic preference. Yan, algorithm. Sabi kanina ng Director Navarro, kailangan siguro yung parameters Sa ngayon kasi hindi natin alam, pagkakaalam ko yung user palagi niyang binuview isang bagay na ito, yung algorithm palagi doon umiikot, di ba? So, paano mo makukontrol talaga yung algorithm kung yung user naman ang nagdedetermine kung ano-ano yung gusto niyang panoorin? Halimbawa, merong isa dyan na palaging gusto niyang pinapanood, yung mukbang, yung kumakain ng kung ano-ano, damo at saka mga hilaw na vegetables. So yung algorithm, pag binuksan niya yung cellphone niya gano'n, puro kumakain ng hilaw na mangga at saka kung ano, nandun. Paano natin papalitan yung mga parameters? Halimbawa, Kasi sa Senator Marcoleta ako sasagot. Sa algorithm kasi, tama yung sinabi niyo Pag nanood kayo isang beses ng mukbang tinapos mo, susunod doon mga ibang mukbang naman o related sa pagkain na sa ano mo. Tapos, pag pinanood mo ulit yun, malalaman ni algorithm yun ang gusto mo. Siyempre, yun ang iyahain sa'yo. Pwede ba naman na ipapanoorin mo, yung iyahain sa'yo hindi mo gusto? Lahat ng gusto niya papanood sa'yo, gustuin mo. Para lahat ng masaya, lahat na papanood mo, nabubuse, happy all. Kumbaga, kategory. Kategory tawag yan Nasa kategory siyang food. O kategory politics. Di ba, pag nanood ka minsan ng mga... nanood ka ng Mr. Bean. Puro Mr. Bean ano sa inyan. Kategory yun Na, pag politics, puro politics naman sa inyan. Pero minsan, may mga random din na napapanood. Yung random na yon, milyon tao nakakakita rin doon. Kaya hindi mo maiiwasan, sir
Yan kasi sir, yung mga algorithm niyan, yun yung tinatawag na happy all. Masaya yung may-ari, masaya ka rin na bilang isang uploader. Kasi syempre, nag-upload ka, gusto mo ba walang views? Syempre gusto mo rin magkaroon ng views na marami. Kaya ibabato ka ngayon ni algorithm, anumang social media, sa iba't iba. Di ba? Ganun yun eh. Para sa akin, ay nakita ko sa ibang nababasa ko. Sabi ni Director Navarro, kung ayaw nating umikot doon sa algorithm, palitan natin ang parameters. Halimbawa, when we talk about fake news, pag nakita nating fake news yun, di ba natin dapat tanggalin yung mga parameters na related doon para sa ganun, makabawas-bawas man lang tayo sa paglaganap ng fake news. Paano bang gagawin natin? Kasi tama naman po yung sinasabi ninyo, hindi natin mabalanse ngayon. Hindi kasi mahirap po talaga eh. Dapat sabi ko, suggestion na lang, yung mga malagkit na kung mag-fake news na lantaran. Pero yung mga konting fake news lang, hindi na papansinin ng Facebook yan eh. Hindi na papansinin eh. Kasi malay mo nga naman, totoo yung sinabi nun. Di ba? Ano malay ni Facebook? Baka totoo sinabi nun. Hindi niya pwedeng tanggalin kagad yun. Eh, totoo pala. Di ba? Paano natin gagawin ng government control, balancing it with free speech? Yun, trabaho ni Yusek Ilagan yun. Nasa government siya, gusto niyang balansein, pero meron namang gusto na ilitaw yung sarili niyang opinion. And kung gagamit po ng algorithm, ito po yung problema ko eh. Can we really control yung algorithm? Kasi kung makokontrol po na yan, ako rin gusto ko pong makontrol ang algorithm. Kasi po yung isang example na gumagamit ng algorithm kung bakit tumataas ang kuryente natin, yung WSM, yung Wholesale Electricity Spot Market. Kung minsan po hindi nila may paliwanag, umaabot sa 17 pesos per kilowatt hour. Hindi po yun ang motibo ng batas eh. Ang motibo ng batas, yung EPIRA, kaya naglagay po tayo ng spot market is to rationalize demand at saka yung production. Pero ang nangyayari po ngayon, pagka tinawagan mo ang Energy Regulatory Commission, wala po, yan po yung algorithm, sabi niya. They do not even know how. Hindi sir, maraming algorithm kasi sir eh. Sa madali siya naka-program. Yung isang algorithm, ano ba, calculator, algorithm, parang gano'n eh, naka-program, algorithm. Yung pinaka-flow niya. Hindi ba iwasan iba-iba sir, hindi pwedeng iba sa social media, iba sa content, iba rin sa kuryente, iba-iba yan. Yun po ang pagkakaintindi ko, hindi pwede siyang pag-isahin. Ang algorithm kasi, iba yun eh. Kumbaga yun yung pag nakuha mo, mahirap explain eh. They cannot even answer. Nakakaintindi, alam nyo naman eh, search nyo lang kung algorithm. Sino bang nag-audit ng algorithm na yun? Then maybe I would ask you, Madam, audit po ba yung algorithm? Thank you, Mr. Chair. Ma'am, Tagiling? Thank you, Mr. Chair. In terms of algorithm in social media platforms, the requirement under the Data Privacy Act is that for these controllers of data to comply with the requirements such as to process only the information that is necessary for the purpose and to be transparent to the users or to the data subjects. So sa madaling salita po, hindi po siya makokontrol. Hindi. Under the Data Privacy Act, yes po, wala pong ganong provision. Yes. Sa ngayon, Batas yun eh, pumasok ka sa social media. Kung gusto mo, umalis ka sa social media. Ganun lang yun eh. lang siya, freewheeling lang siya. Kung ano lang ang gustong ilabas nung algorithm, yun na yun. Yes po, Mr. Sa panukalang batas, Mr. Chair, meron po silang nilahad na mga parameters doon. Can you comment on those? Sa panukalang batas ko. Yes, we note that
the bill or the Act on Social Media Fairness and Algorithmic Transparency intends to regulate po yung automated decision making doon sa platforms. So this is in line with some of the provisions under the Data Privacy Act wherein the platforms or the controllers of this data must comply with yes po, Mr. Chair, must comply with the requirements such as to be transparent and also to process only the data that is necessary. So dapat po hindi excessive yung processing. Okay, salamat. Comsec, dapat siguro yung Meta nandito eh. Kasi naimbita ba natin yung Meta? Yes, Ako, kasi Mr. Facebook. Chair, the Anong- committee sent an invitation to Meta and they Ano sabi ng also Meta? submitted an excuse letter. But Nung 19th Congress pa yan, excuse ng excuse. Oh, si Facebook, nako, ito, diary kayo. Sa bagay, alam mo, Senator Robin, ito lang, payo ko lang sa'yo. Sumunod na lang sa'yo sa Meta. Alam mo, Meta, hindi naman nagkakama yan eh. Bagay, kasi, ang Meta kasi, yung Facebook na yan, dyan lahat ng tao, kung ayaw mo nga, umalis tayo, di ba? Kasi yung algorithm na yan, kompleto na yan. Buo na yung algorithm nila. Buo na yung mismong platform nila. May report naman dyan eh. Pero minsan nare-report, hindi pa rin ma-report eh. Kahit massive report eh, no? Ibig sabihin, pag binago kasi nila ang Meta para lang sa atin, sa inyo, para sa atin, paano ibang tao na may malayang magsalita? Mahihirapan eh. Di ba? Kumbaga, dito na lang kung alam mong fake news, hindi nila Meta mo pipigil. Yung tao na lang dito sa Pilipinas na kasuhan. Di ba? Yun na lang. O paano? Ang ganito lang po muna tayo, mga kababayan natin, no? Tapos ko na konti. Oo. they submitted an excuse letter. Mag-request na ako ng subpina niya. Ako, susumpi na ang Facebook. Kasi hindi tayo pinapansin. Kaya thank you, Oo. ma'am. Okay lang, ma'am. Yun na. Susumpi na pala ang Facebook yata. Naku, yari. Ito gagawin yata may ni Senator Robin. Okay, ito pala po, no? Muntik na magalit si Senator Robin kanina. Sabi niya, pasalamat ka eh. Babae ka, parang ganun. Okay, ganito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.